Hello, hello, hello po mga ka-cheers! Kamusta na po kayo ngayon? At syempre, isang araw na lang at magdi-December na. Ano ba ang kaganapan natin ngayon? Tara't alamin! Let's go! It started Wednesday. Ano ba ang Wednesday? November 25. November 25, alas 3 ng hapon. Siyempre, as a OFW, busy tayo ng mga oras na ganyan. And we scroll down sa FB at nakita natin na may nag-post na a big fire happened on Taipo District. And then, dahil nga talaga namang nangyayari yan, it's a kumbaga, kalamidad na hindi natin maiiwasan. At tuloy ang trabaho bilang OFW, tapos tuloy ang paggawa. And then, suddenly, nung mag 4 o'clock na, my employer told me, "Oh, Cherry, do you know?" Sabi niya ganon, na it's a big blazer fire in Taipo and they killed already some peoples. And ang una kong tanong is it have a Filipino in na nakasama doon na namatay or whatever? Sabi nga, as so far, wala pa naman daw na ganito, ganyan. Tapos, nung gabi na, ang dami na naglalabasa, may mga may mga video na ng pangyayari, yung halos nag-start lang sa isang building, kasi yung building niya, 5 dito kasi meron siyang parang compound ba sa Pilipinas, magkakasama siya, yung limang building na ito ay mababa lang naman kasi dito sa tinitirhan namin, ang floor talaga nito is nasa 70th floor. So, yung nasunog po sa Taipo is 45 floor lang siya. So, yun po. Yun nga na 5 siya magkakasama, tapos sa likod niya ay may 2 pang building na naabot ng fire. Kaya, almost 7 building ang talagang nasunog po. And they have a lot of yung mga bombero na pumunta doon, buong Hong Kong po yata ay pumunta na doon. And sad to say, marami na pong humingi ng tulong, mayroon na pong nag-video ng na humingi sa kanila ng tulong, at isa nga po dyan yung Pilipina na, ayan po siya, Pilipina na nag-voicemail sa kanyang, nag-video call sa kanyang nag-video doon sa kanyang kaibigan or kamag-anak dito sa Hong Kong na ang sabi nga ay tulungan sila dahil natrap na sila sa sunog, nakarga-karga niya yung baby, yun po. And luckily po is na nakasurvive po sila, na sila ng mga firefighter natin. At this moment po is syempre yung baby is okay na po siya, pero yung atin pong kapwa Pilipino na OFW is nasa critical na sitwasyon po pa rin until now, at wala pa pong nababalita ngayon kung ano na po ang nangyari. And ang kanina po is ang ngayon Saturday, na balita is 19 na Pilipina ang missing po sa tragedy na yon. So, hindi po natin alam kung sila ay na-scattered na or nandun po sila. Kasi marami pa rin po ang talagang hindi nakikita na nakatira po doon sa lugar na yon. At ang 3 o'clock po kasi dito sa Hong Kong is,
ano po kasi yan nasa school pa yung mga bata, around mga 4 o'clock, saka palang magdadatingan, o 5 o'clock to 6, magdadatingan po yung mga students siya. So, ang iba po ay, ang mga magulang, ang mga nakatira doon is mostly nasa trabaho, or yung mga helpers, nandun po yung iba nagsusundo ng bata o nagdadala ng mga alaga nila sa mga play date o playgroup o sa mga iba pang aktibidad ng mga bata, lalo na kung ang alaga nila ay half day lang. Tapos ang iba naman po ay namamalingki, katulad ng isa na luckily is namalingki siya ng ganung oras. Kaya, kumbaga, nasa labas siya nung nangyari po yun. Yung iba naman na kahit hindi doon nakatira dahil ang family ng kanyang employer ay nandoon, buti na lang hindi sila nag-stay, so hindi siya nakasama. Ganun po kasi ang sitwasyon dito sa Hong Kong na pagdating ng ganung oras, talagang ang natira lang po doon ay yung katulad ng mostly mga matatanda at saka yung mga na may mga baby. Yun po ang talagang naiwan po doon sa bahay. And nalulungkot din po tayo, lalo na doon sa isang firefighter na binawian ng buhay dahil sa pag-rescue po sa mga naroon. And condolence po sa mga family niya. At nakakasad po kasi dapat this year o next year po magpapakasal sila ng girlfriend niya for almost 9 years po siyang firefighter. At saka siyempre salute po sa kanya na talagang inilaan po niya yung kanyang buhay para po sa kanyang profession yan. At marami din po ang natuto sa bagay na ito, sa pangyayaring ito. Kasi nung kasalukuyan, it's Thursday already na hindi pa rin po naaapula ang apoy at tumaas na ang bilang ng mga namatay, na-trap doon, yung mga siya sa mga injuries, yung sa ibang mga management, sa ibang building po is lalo na yung mga building na may scaffolding ng bamboo at saka yung mga net, talagang nag-gathered yung mga tenants sa management to put down yung mga net at saka mga bamboo na nakalagay po sa mga building nila. So isa po yun sa naging aware po ang mga tao, at ang government din po naging aware na maging po sila, ano ba tawag doon? Mas maghigpit po sila sa mga nagtatrabaho. Kasi ang isa sa mga dahilan ng pagkakasunog na yon is baka nag-smoke ang isang trabahador nung gumagawa ng building, kasi it start outside, hindi sa loob ng gusaling sambahan, gusaling sa mga gusali. So yun po ang mga naging conclusion ng mga ng mga balita na sa paninigarilyo daw po nanggaling yung kasi nag-start po sa baba ang sunog. At ang isa pang naging aware na rin po is mas pinapadali ang pagtatrabaho kapag meron pong pinare-renovate. Katulad po dito sa building namin na supposed to be next year pa ang tapos, may nadali hanggang hanggang first quarter ng next year. And also sa March magi-start yung gagamitin na po ang safetyness na mga bakal ang sa halip na kawayan. At ang gagamitin po nilang net ay talagang yung pang ng apoy na hindi ka agad-agad magliliyab kapag nagkaroon ng aksidente. Nakita rin po natin dito yung yung manager po natin na anuman ang lahi, anuman ang kalagayan, anuman ang sitwasyon na pag dumadating yung ganitong mga pagkakataon ay nagtutulungan, nagdadamayan. At isa po yun sa magandang nakita natin na lahat ng organization, mga companies is talagang nagtulungan. Marami din ang mga
mga tao na pumunta po doon para po magbigay tulong ng kanilang, sila na mismo ang mag-help doon sa mga nawalan ng tahanan, mamigay ng mga donation, at talaga namang na ma-overwhelm ka rin kasi nga kumbaga the government is stop already yung pagpapadala ng mga tulong na mga bagay. Ang kailangan nila ngayon is financial na provide din naman ng government ang bawat nakatira doon. Kaya sana makita rin yun ng ibang bansa katulad ng Pilipinas, no, na kapag may mga tragedy ay nandun talaga yung pagtulong, na hindi na kailangan na because you are ng government, kailangan makita muna na ikaw ay tumutulong whatever. Sana po hindi ganon. Kaya sa mga naulila, condolences po, at sa mga OFW natin na nakasama po doon, mag-ingat po tayo, at sa mga may pamilya na OFW, time to time po, kumustahin nyo yung inyong mga mahal sa buhay kung ano na po ang nangyayari sa kanila. Lalo na kapag alam natin na yung place nila ay may mga trahedya na nangyayari. That's all for now po. At ganito nga po nangyari sa pagkakaroon ng sunog dito sa Hong Kong. Siyempre maraming nag-aalala dahil ang akala ng iba ay katulad dun sa ibang sunog, lalo na yung sa LA. Hindi po kumbaga parang isang compound po siya na mayroon pong 7 na building. Kaya po yung 5 po doon ay talagang nire-renovate. Mula pa noong 2023 siya nire-renovate at dapat matatapos next year. Kaya lang po yun nga po na-happen na ganun po. At sa kasalukuyan po, marami na pong nakita, pinakamarami po sa OFW as migrant workers ay Indonesian, at mayroon pong 5 natagpuan na namatay, at sa Pilipino po ay isang missing, at marami pa po silang missing. Sa kasalukuyan ay nasa 128 pa po. Kaya sana ay pray na po natin ang lahat, lalo na ang mga gumaganap at gumagawa ng action po para makita na po ang iba pang mga. Lang po muna ang ating mahibabahagi. Hanggang sa muli. Salamat po sa panonood. Like and share.